May na-impeach, may habulan, may biglang lumutang, may palitan sa liderato. At marahil, ang pinakamalaking balita ngayong linggo, may barilan sa Senado. Ganyan kasiksik ang nagdaang linggo sa Senado at Kamara. Kaya samahan ninyo ako at ating silipin ang naging takbo ng online conversations. Simulan natin nitong Lunes, May 11. Bumoto ang Kamara para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nung araw na yon, may kitang habang papalapit ang sesyon sa plenaryo, mas lalo ring umiingay ang diskusyon online. Nagpik ang usapan bandang 5 p.m. nang magbotohan ng mga kongresista sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Umabot pa sa mahigit 24,000 mentions at sa botong 257 na pabor, 25 na tutol at 9 na nag-abstain. Inimpeach ng Kamara ang Vice Presidente. Pero habang nangyayari ang botohan ng mga kongresista sa plenaryo, may mas malaking eksena sa Senado nung araw ding yon. Matapos ang 6 na buwang hindi pagpasok sa Senado, biglang lumutang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ibinunyag din niya na bago siya makarating sa Senate plenary ay hinabol siya ng ilang agent ang NBI. Kasama ng mga agent si dating Senador Antonio Trillanes na may dala ng kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Bato. Kaugnay yan ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Timing sa pagpasok ni Bato sa Senado, nagkabutohang patalsikin si Senator Tito Soto bilang Senate President. At sa botong 13, 9 and 2, nailuklok si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. At ang una niyang utos bilang SP, ilagay sa protective custody ng Senado si Senador Bato. Giit pa ni Cayetano, hindi pwedeng arestuhin si De La Rosa kung warrant lang ng ICC ang basehan at walang arrest warrant mula sa isang lokal na korte. Hindi rin daw pwedeng arestuhin si Bato habang nasa sesyon ng Senado. Nung araw ding yon, kinumpirma ng ICC na may arrest warrant na nga sila laban kay Bato noong pang November 2025. At habang sunod-sunod ang mga pangyayaring ito, talagang bumuhos ang online conversations. Nagsimulang umangat ang usapan bandang 3 p.m. at nakakuha ang pinakamataas na volume bandang 6 p.m. naman. Umabot yan sa higit 43,000 mentions. Nagpatuloy ang mataas na online conversations magmula 11 p.m. kung saan hindi bumababa sa 15,000 mentions ang volume ng usapan. Kung ikukumpara natin ang usapan sa impeachment ni VP Sara at sa mga ganap sa Senado, mas malaki ang volume ng usapan sa Senate. Sa ating data, mas mataas ang volume of mentions per hour ng event sa Senado. Umabot yan sa 11,000 mentions kumpara sa 4,000 mentions sa volume ng mga usapan kaugnay ng impeachment. Kapansin-pansin ding lumalaki ang bilang ng usapan habang tumatakbo ang mga sesyon sa Senado at Kamara. Patunay na blow by blow na tinututukan ng mga netizen sa mga aktwal na pangyayari. Isa pang malaking pangyayari sa Senado ay nangyari noong May 13 kung saan nag-lockdown ang Senado. Bali-balita kasi noon na baka aarestuhin na si Senator Bato. Kasabay din nito, balitang wala pang desisyon ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order ni De La Rosa para pigilan ang implementation ng arrest warrant ng ICC. Sa halip, naiutos muna ng SC na magkomento ang lahat ng sangkot na partido tungkol sa TRO petition ng Senador. Hanggang sa nangyari na ang di inaasahan, ang barilan sa Senado. Kung ikukumpara sa naging trend ng usapan noong Lunes at Martes, mas bantay sarado ang mga netizens sa eksena sa Senado noong May 13. Umabot ito sa 1.2 million mentions hanggang kinabukasan, Huwebes ay hindi pa rin humuhupa ang usapan sa Senate shooting incident. Pagdating naman sa volume ng usapan sa barilan sa Senado, nagsimulang lumaki ang mentions bandang 5 p.m. noong Wednesday kasabay ng paghihigpit ng seguridad sa Senado. Around 7:30 p.m. nilagay sa lockdown ng Senado. Pinakamataas ang volume ng usapan bandang 8 p.m. at hindi rin agad humupa sa mga sumunod pang oras. Kung susuriin naman ang most mentioned hashtags noong May 13, karamihan ay umiikot sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato. At nakakuha ng pinakamataas na mentions ay ang hashtag na Never Forget. Karamihan sa mga posts ay panawagan ng hustisya sa mga biktima ng drug war ng Administrasyong Duterte. Pangalawa, ang hashtag na Arrest Bato Now. Sinundan yan ng hashtag Halalan 2028. Kabilang sa mga gumamit ng hashtag na yan ay mga posts na nagsasabing humihina na, di umano, ang political positioning ng kampo ng mga Duterte.
Naging laman din ng usapan ng mock election survey ng Octa Research kung saan mas mataas ang tambalang Leni Robredo at Raffy Tulfo kumpara sa tandem na Sara Duterte at Amy Marcos. Ito ang basehan ng ilang netizens para ipakitang humihina umano ang political influence ng mga Duterte. Pang-apat na most used hashtag, Bato de la Rosa. Halo-halo ang sentimiento ng publiko rito. May mga nagpapakita ng suporta sa senador habang iba naman ay nananawagan ng kanyang pagsuko. Pasok din sa top hashtags ang voluntary surrender. Sa dami ng data, isang bagay lang ang malinaw. Kapag may malaking politikal na pangyayari sa bansa, talagang tumataas ang usapan online. Kapansin-pansin din na kapag may mga extraordinary o mas kontrobersyal na kaganapan, nababawasan ang focus sa ibang isyong dapat ding tutukan ng bayan. Kaya ang mahalaga, hindi tayo dapat basta-basta sumasabay sa ingay online at manatiling mapanuri sa mga nangyayari sa ating bansa. Drop your comments sa video at huwag kalimutang i-follow ang aming mga social media pages at ang aming YouTube channel. Ako po muli, si Ben Ravina para sa News 5 Analytics.